Mula po rito, sa Aklat ng Mateo, Kabanatang 10, talatang 21 hanggang 23, at ito po ang sinasabi ng Biblia. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapopotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit, ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inupusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo. Sa kasunod, sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel ay darating na ang anak ng tao. Okay? Lord God, salamat, Lord God, sa pagkakabasa ng iyong buhay at makapangyarihan ng mga salita. At muli, kasangkapanin mo upang kami ay makakain ng mga spiritual na pagkain, Panginoon, sa ikalalago at ikatitibay ng aming pong mga kaluluwa at maging o Diyos ng aming pong mga spirito. Dinadalangin namin, Panginoon, na kami po'y samahan mo, O Diyos, sa aming pong pagtuklas, Lord God, sa iyong mga salita at kalooban, upang kami, O Diyos, ay magkaroon ng karunungan at maging daan ito upang ito po'y aming malakaran at maipagtuloy. Salamat po, purihin ka, in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Now, ito pong ating pag-aaralan ay may kinalaman sa naging pangyayari po, okay, sa ating pong buhay dahil last week, nakalipas pong linggo, okay, sa hindi mamalayang dahilan, 6 na beses po akong nanaginip concerning betrayal. Okay, at mamaya, aking pong ikikwento yung mga naging panaginip ko. Bagamat hindi ko po maikikwento lahat. Okay? Pero marahil ito pong aking pong panaginip ay isang pangungusap ng Diyos. Hindi lang sa akin bilang individual, kundi para sa ating lahat. Bagamat dito po sa ating binasa, mga kapatid, ay mahihirapan tayong maiwasan. Sa anumang paraan, it is very, very difficult for us to prevent, okay, betrayal. But of course, we're going to minimize the risk. Okay, and we will discern how, okay, we could determine or discern betrayal. Okay? So, dito po sa ating pong binasa, sabi ng Bible, ito po hula mula sa Biblia. Na kung saan, darating po ang panahon na ipagkakanulo. Okay? Pagtataksilan. Magkakaroon po ng malawakang pagkatraidor sa buhay ng bawat isa, especially sa pamilya. Okay? Kaya sabi ng Bible, ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid. Okay? At ito po yung medyo nakakalungkot. Marahil ito po yung tumutukoy sa ating mga kapatid kay Kristo. Na matagal mo nang kasama at darating ang point na kahit matagal na kayo nagsasama, pwede ka pa rin ipagkanulo, pwede kanyang pagtaksilan. O marahil, ito po yung tumutukoy sa mismong pamilya ng bawat isa. Kadugo mo, asawa mo, okay, mga anak mo, mga magulang mo, pwede kanilang pagtaksilan at ipagkanulo sapagkat yan po ay nakasaad sa Biblia. At ang gagawin po natin ngayon, paano po tayo, okay, paano po ang ating gagawin para ito po ay ma-discern and at the same time ay ma-minimize yung magiging damage sa buhay at pamilya ng bawat isa. Amen. Pag-aaralan po natin at nang sa ganun, kung sakasakali na mayroon pong ganong paparating na bagay, ay paano, madali po natin maiiwasan. Hello. Amen? Now, ang sayo po ng Bible, dito po sa ating pong binasa, okay, ang bawat isa raw ay magkakaroon po ng
pagkakagalit at marami ang mapupuot sa isa't isa. Okay? Bakit nga po makakaroon ng pagkapuot at pagkamuhi sa bawat isa? Because of betrayal. Ngayon, ano yung mga bagay na dapat nating gagawin upang matuto tayo hanggat maaari ay ma-minimize natin yung magiging damage ng betrayal? Pag sinabi pong betrayal, ito nga po ay yung pagtataksil. Marami pong ganyan sa ating panahon ngayon. Ako po, nanonood po ako ng YouTube. Okay? Meron po akong nababalitan, lalong-lalo na po yung sa tulpo. Diba? Sino po yung nanonood sa tulpo? Every time ang reklamo, mga kapatid, yung partner nila nagloloko. Amen? Inaakala nila sila yung mahal, inaakala nila sila po ay talagang solid doon sa kanila pong kapartner, pero later on, malalaman nila, hindi po pala. At dumating po yung pagkakataon na iyon po ay isang napakalaking dagong doon po sa mga nagre-reklamo patungkol sa kanilang mga asawa. At yan po ay nangyayari sa ating panahon. Ngayon, ano pong dapat natin gagawin? Okay? Una po, mga kapatid, matuto po tayong makiramdam. In English, cultivate discernment. We need to cultivate our discernment. Matuto po tayo na makiramdam. Tumingin tayo sa paligid, okay, at ating pag-aralan, baka meron na pong nangyayaring pagtataksil. Okay? Kagaya po ng nangyari, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Alam natin na siya po ay pinagtaksilan ni Judas. At si Judas ang naging instrumento ng kaaway para maisakatuparan ang pagdakip at pagpatay sa ating Panginoong Jesus. Hello. Pero ang Lord, alam niya po yun. Meron siyang idea. Sa katotohanan, sabi po ng Bible, si Judas ay namumupit, nagnanakaw ng pera. Amen. Maaring binubuksan niya po yung treasury box. Amen. Tinitingnan niya kung ano po yung mga nakalagay roon. Okay, binibilang niya and at the same time, inukupitan. Okay, alam ng Lord yun. Kaya siya binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na makapagsisi dahil alam ng Lord yung kanyang maling ginagawa. Nakikiramdam lang po ang Panginoon. Hindi siya umiingit, hindi dahil sa hindi niya alam. Alam niya. Meron siyang idea na may ginagawang kalokohan si Judas. Pero sa kabila ng alam niya yung na may ginagawang kalokohan si Judas, siya po'y tahimik upang magkaroon ng pagkakataon na itong si Judas ay magsisi. Amen. Pero ano pong nangyari, instead na magsisi, nilamon si Judas ng desire na magkamal ng marami sa kanya. Nilamon siya ng desire na magkaroon ng mas marami pa. At yun po ang naging dahilan kung bakit ipinagkanulo niya ang ating Panginoon. Kadalasan, pag meron po tayong parang pakiramdam yung tinatawag na intuition. Okay? Kinakailangan minsan, pakinggan mo yun eh. Matuto po tayong makinig sa sinasabi ng ating pong mga nararamdaman. Teka lang, parang may kakaiba ata dito. Amen. Mararamdaman mo yun. Malalaman mo na parang may kakaiba sa paligid. Lalo na yung mga taong involved, medyo nagkakaroon ng eye contact. Nagtitinginan. Amen. Nagkakaroon po sila ng pangungusap sa pamamagitan ng kanilang mga mata. At kinakailangan, matuto kang makiramdam. Teka lang, parang iba ata ito ah. Bakit parang itong si Inday at saka yung mister ko, parang merong, di ba? Merong silang sinasabi sa kanilang mga mata. Parang nangungusap eh. Doon tayo sa may likod bahay. Sasabihin naman Inday, sasabihin mo ng mata. Sige po, mamaya mga alas 8. Nagkakaroon sila ng ano? Di ba? Ng kaunawaan. Nangungusap mentally. Amen? At ikaw bilang misis, dapat marunong kang makiramdam. Teka lang, parang may kakaiba dito. Amen?
kadalasan, kung bakit marami po ang napagtataksilan, marami ang nadadaya kasi hindi marunong makiramdam. Hello? Amen? Lantaran na yung ginagawa po, amen, ng kanyang kasambahay para akitin yung mister, di ba makaramdam? Nakita na nga si Inday, kung lalabas nakabra na lang, amen, si Mrs. okay lang. Ano ba? Ay, ganda ng bra mo amen? Anong brand yan? Makabili nga. Hindi nagtaka na, bakit ito lumalabas na nakabra? Bakit ito lumalabas na ganito yung suot? Amen. Magtaka ka, bakit ganun? Dati naman hindi. Dati purihin po ang Panginoon, parang suma na binalot nung unang dating. Pero nung kalaunan, nagugulat ka, wala ng balot. Amen. At kung bakit nakakapasok yung pagtataksil, kasi marami hindi marunong makiramdam. Hello. Amen. Matuto tayo makiramdam. Learn to cultivate our discernment. If I am not mistaken, there is a, what do you call this? Meron pong sa naging pangyayari. Okay. Correct me if I'm wrong, Brother Robin. May nangyari na ganito kay Brother Robin. When Brother Robin is in Nueva Ecija, okay, and the dialect and language there are Ilocanos. Am I right, Brother Robin? And then, someone, okay, are talking concerning Brother Robin and they want to get rid of Brother Robin. Am I correct, Brother Robin? And there is a person who is very concerned about Brother Robin, told Sister Nilin about the plan of those people. Nagpaplano eh. Meron ditong Ilocano, meron ditong Amerikano, meron ditong British. Sabi niya, tirahin na natin to, baka matira pa to ng iba. Ilocano, hindi na maintindihan. Yung dialect. So meron pong isang concern na tao na kwento. Kasi nakaramdam si Sister Lily na parang may kakaiba. Amen. Doon sa pag-uusap ng dalawa, parang may kakaiba. Hindi niya man maintindihan kung ano yung pinag-uusapan, pero naramdaman ng kapatid na parang may kakaiba. At nangyari nga na meron talagang kakaiba dahil meron pong isang concern na tao ang nagsabi sa kanila, plano na itumba itong kapatid yung kanyang mister. Okay. At yun po ang naging dahilan kung bakit sila ay umalis. Okay. Number 2, huwag po tayo agad-agad magtitiwala. Alam niyo po mga kapatid, napakahirap magtiwala ngayon. Kahit miyembro ng pamilya, pwede kang pagtaksi. Alam niyo po, meron po isang balita sa TV. Pamangkin. Pinaaral ko ito. Pinatapos ng kolehiyo. Yung umampon na kanyang mga kamag-anak, mga auntie at uncle, mayaman, okay, nakapagpundar. Sino pong mag-aakala na itong pamangkin na pinag-aral ang siyang kikitil ng buhay ng kanyang mga uncle at auntie? At nalaman na lamang sapagkat meron pong nakalagay na CCTV. Hello? At alam niyo po ba mga kapatid, ito pa nga po yung naging kwento nung pamangkin. Dahil yung pamangkin, kunwari, concerned. Okay, alam niyo po, marami pong mga tao ngayon, meron po tayong tinatawag na pa-victim at paawa-awa effect. Nakaranas na po ba kayo? May mga taong lalapit sa inyo, amen, magkikwento na parang sila po'y aping-api, mukha silang kawawa, pero sa katotohanan, sila pala yung salapi. Sila pala yung dahilan kung bakit may kaguluhan sa pamilya. Sila pala ang dahilan kung bakit may kaguluhan sa isang samahan. Hello? Hindi mo maiwasan yung kwento eh. Kaso kadalasan ang kinikwento kasi ng marami, yung side lang nila. Amen. Kamusta ka? Ito nga. Hindi nga kami pinapakain dun sa tinitirahan namin. Hello?
Talaga? Oo, kung pakainin man kami, puro lang gulay. Di na kami makatikim ng karne, di kami makatikim ng manok, di kami makatikim ng baboy, di kami makatikim ng kung ano-ano. Puro lang gulay. Minsan, yung gulay, bulok pa. Siyempre, magkakaroon ngayon ng simpatya yung taong kinikwentuhan mo at yung tao na ikinikwento mo ang magiging masama. Di ba? Sa paningin niya. Why? Kasi maraming mga tao pa-victim at paawa. Ito ba naman yung itsura ko? Hindi na ako nakakaligo. Wala na akong maisuot, wala na akong makitabit. Bakit po ginagawa ng marami yon? Para kunin yung tiwala at simpatya ng iba. Hello? Amen? Meron kang lumalapit sa mga biyanan ko. Ilang mga mala Amen? Talagang kinukuha yung loob nila. Buti na lang, matatalino po ang aking pong mga biyanan. Nakikisama, pero hindi nakikisama. Hello? Amen? Sabi ko sa mga biyanan ko, ewan ko kung mamala rin ang tawag. Mamala. Pag yumaman ka, kunin mo kami. Okay? Wag na wag mo kami kakalimutan. Okay? Hindi po si Sister Inga yun, ha? Hindi po si Brother David. Mapagkakatiwalaan natin. Ito po kung sinasabi ko ay ibang tao. Okay? Mamala, pag yumaman ka na, kunin mo kami. Sabi naman, oo, kukunin kita. Kaso nga lang, di pa ako yumayaman eh. Bakit nila ginagawa yun? Of course, hindi naman nila pwedeng ipakita yung kanilang mga bad side. Nakakita na po ba kayo ng tao na nagkwento ng lahat ng kanyang baho, kinikwento? Kadalasan, yung baho ng iba, yung pagkakamali ng iba, yung pagkakasala ng iba, parating iba yung kinikwento. Pero hindi na sinasabi, alam mo, tamad ako. Alam mo, malakas akong kumain, patay gutom ako. Hindi nila ikikwento yung ganun pong batay. Bakit? Kasi nga, hindi nila makukuha yung simpatya ng ibang tao. Kaya, matuto po tayong huwag agad magtitiwala. Hanggat maaari, may mga testing. Alam niyo po, meron po tayong kapatiran from abroad. Sabi po nung ating pong kapatid from abroad, Pastor, magpapadala ko ng pera sa'yo para mabilhan mo ko nung Bible na malalaki yung font. Sabi ng kapatid. Okay, I believe yun ang isang paraan ng pagsubok para malaman kung ikaw ba'y katiwa-tiwala o hindi. Kasi hindi mo naman malalaman yung tao kung katiwa-tiwala kung hindi mo susubukin. Gaya nga na sinabi ko, ang parating sasabihin ito, yung good side niya lang. Never niyang sasabihin yung kanyang bad side. Never niyang sasabihin yung mga naging mali niya. Bakit? Binibenta niya yung sarili niya. At para mabenta siya, kadalasan, puro yung mga mababangong bagay, yung mga magagandang bagay, yung binabanggit niya. Hello? Amen? So ito pong nangyari. Bigay po ng pera. Amen? At ang nangyari pa nga, yung ibinigay niyang pera, kasi bumili po kami ng Biblia para ipadala doon sa kanya. Kulang. Dahil napakalaki pala ng bayad nito pag ikaw ay magpapadala mula Pilipinas pa abroad. Amen? Pero hindi na po kami nagreklamo na, sis, kulang. Hindi na kami nagreklamo. Kami na lang po yung nag-abono. Sabi ko nga, ayan lang. Alam niyo po, nung makita ng kapatid, amen, na yung ating pong integridad, katapatan ay totoo, siya po yung kinasangkapan niya ng Panginoon para po kami po ay suportahan. Amen. Bakit? Kasi nakita po niya yung katapatan ni Pastor Jones, yung katapatan po namin mag-asawa. Sa iba, purihin pong Panginoon ito. Amen. Di naman tayo kilala nito eh. Nasa abroad naman ito. Kunin na lang natin. Huwag natin ibili. Bahala na siya sa buhay niya. Nagpaloko siya eh. Di ba ganon? Pero tayo hindi ganon. Kaya nung makita niya, tapat itong pastor na ito. Kasi marami pong mga pastor, ginagamit lang yung pangalan ng Panginoon. Ginagamit siya sa itang pastor, pero magnanakaw. Hello? Mandarambong. Manluloko at mandaraya ng kapwa. Hello? Ginagamit nila yung pagiging pastor nila. Amen? Naalala ko nga po kung bakit, meron po kasi kami dating kapatiran, taga Guadalupe.
siya po ay na-stumble sa mga nangangaral ng Word of God o sa mga so-called pastor. Bakit? Ganito po ang nangyari. Amen. Bago po kami dumating, meron pong nagpakilalang pastor na kung saan pinagkatiwalaan ng aming dating kapatid. Okay? Ngayon, nag-Bible study po sila. Ang nangyari, yung mamahaling relo, okay, yung mamahaling relo ng kanyang mister na ando doon inilapag lamang po sa tabiata ng Lamisita. Okay? At yung pastor lang po yung pumunta ron. Wala pong iba. Siya lang po yung nag-head ng Bible study. Amen? Ngayon, ang nangyari, after po ng Bible study, hindi lang po na malayan, na kinuha pala ng pastor yung mamahaling relo. Hindi ko alam kung ilan libo yun. Amen? Ngayon, syempre hindi nila alam. At ayaw naman nila mag-isip ng masama kasi nga, lingkod ng Diyos pastor. Pero sinabi ng mister, ano kaya kung patawag natin yung pastor? Okay? Patawag yung pastor. Alam niyo po, pinatawag nga po yung pastor. Hindi ko alam kung sa police station o sa barangay. Okay? Only to find out na yung pastor kayo kumuha. Bakit? Suot-suot ng pastor. Yung relo na nawawala. At nung makita ng mag-asawa na suot-suot ng pastor, yung relong nawawala, ano pong nangyari? Sila po nabismaya. Nawalan po sila ng tiwala. Hindi lamang sa pastor ngayon, kundi sa lahat ng mga pastor. Kaya nung kami po ay dumating, ang tingin po nila, okay, lahat ng pastor magnanakaw. Lahat ng pastor mukhang pera. Lahat ng pastor, ganun po yung ginagawa. Nagkataong iba si Pastor Jones. Hello? Na kahit nga anong ilan tago dyan, kahit na anong ihulog ko dyan, milyon pera, di ko po gagalawin yan. Hindi naman akin yan Hello? Kung sana kung akin yun, hindi ko naman pakikalaman hindi akin. Amen. So, nangyari, naali po siya, na-stumble. Nawalan po siya ng tiwala sa lahat ng pastor. Amen. Buti na lang, dumating si Pastor Jones at unti-unti naibalik yung tiwala. Kasi po, mahirap maibalik ang tiwala pag once na yung taong pinagkakatiwalaan mo ay hindi na po naging katiwa-tiwala. Kaya, tayo po ay matuto na huwag magtiwala agad. Do not trust easily. Okay? Kasi lahat po ng tao na lalapit sa atin, magmumukhang katiwa-tiwala. Di ba ganun yung mga scammer? Yung mga scammer, yung mga magnanakaw, yung mga manloloko, lalapit ba yun para magsabi, uy, alam mo, scammer ako? Hindi! Lalapit yan, sabi ng Bible, mag-ingat kayo, sabi ng Matthew chapter 7, verse 15, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na lumalapit na para bagang tupa. Pero sa katotohanan, lobo yung mga yun. Amen. Yung parang paawa-awa effect, yung pa-victim effect, pag nakakita ka ng ganung tao, medyo magtanong-tanong ka. Mas okay pa kayong prangka Yung talagang, kayo, yung nire-review ka talagang, kung magsalita talagang wala siyang pakinig. Kasi yun yung mga totoong tao. Amen? Talagang, i-review ka nila. Hello? Hindi sila, yung salitang plastic, kasi marami po kayo, bukod po ng kaplastikan na po ang maraming tao. Madalas, okay sa'yo sa harap, pero pag talikod, binabackbite ka na pala, sinisiraan ka na pala, nang hindi mo alam. Pero pagkatapos, nakangiti sa'yo. Hello? Why? Kasi ganyan po ang mga tao ngayon. Amen. Alam niyo po, may isang pangyayari na kung saan pinagsisihan ni Joshua. Amen. Sa Joshua chapter 9, kung di po ako nagkakamali, meron pong pangyayari na kung saan, dahil nga si Joshua, natalo niya yung mga taga-Jericho, bumagsak yung buong Jericho. Ngayon, yung mga bayan na kanila pong susugurin, amen, talaga pong nagagapi.
Meron pong isang bayan na ang pangalan po ay mga Gibeonites. Yung mga Gibeonites po, nalaman nila na yung kanilang bayan ang susunod na pupuntiryahin ni Joshua. At alam nila na si Joshua sinasamahan ng Diyos. Alam nila na si Joshua magtatagumpay. Alam nila na mawawasak ang bayan nila pagwas na hindi sila gumawa ng paraan. Kaya sila po'y gumawa ng paraan. Ano pong ginawa nila? Amen? Yung ibang mga leaders doon, nag-anyang mga kulubi. Nagsuot ng mga gutay-gutay na kasuotan at nagdala ng mga tinapay at mga pagkaing bulok. Amen? At sila po ay naglalakad patungo kila Joshua. Malayo pa lang nakita na ni Joshua, sinong itong mga to? Kaya ang ginawa nila, tinanong, taga-saan kayo? Sabi po kami po yung mga Gibeonites. Amen? Saan kayo papunta? Yung bayan ninyo, hindi na makakaligtas sa amin. Yan na yung kasunod namin target. Kaya sabi niya, pwede naman po. Kaso nga lang, magsisisi kayo. Bakit mga sabi din niyo po, ito pong pagkain na to, kani-kanina lang namin dala eh. Ngayon, bulok na. Yung damit namin, kanina okay pa yun eh. Pagdating namin dito, sira-sira na. Ganito na po katindi. Ganito po kahirap. Mga substandard na po yung ginagamit po nila. Okay? Kung bakit ganito po yung ekonomiya ng aming bansa, sobrang hirap. Kaya kung gusto nyo, pwede nyo naman sugurin. Amen? Sugurin nyo. Wala po kayong mapapala. Alam niyo po nangyari, naawa si Joshua. Naawa, kasi nga, paawa ipek eh. Naawa. Hello? Naawa. Sabi ni Joshua, habang ang Diyos ay buhay, hindi namin lulusupin yung bayan ng Gibeonites. Yun yung pagkakamali niya. Amen. So, sabi niya sa mga tao niya, iwasan natin itong bayan to. Wala. Lugi pala yun. Wala tayong mapapala dyan. So, umiwas po sila ng daan. Amen. Pagkaiwas nila, bigla na lang, nag-celebrate yung mga taga-Gibeon. Yehey! Hindi na susugurin ni Joshua yung ating bayan at siya'y nangako sa kanyang Diyos. Nalaman ni Joshua na yung bayan pala ng Gibeon hindi mahirap. Mayaman pala talaga. Blessed at hindi po sila, yung kanilang ekonomiya hindi bagsak. Mayaman eh. Kaso nga lang, sumumpa na siya sa Diyos. Amen? Hindi siya nagkaroon ng wisdom para i-test. Kaya dapat i-test po ang bawat isa. Hello? Now, ito po, babanggitin ko po yung akin pong naging panaginip. 6 na magkakasunod na gabi na naginip po ako. And I believe it is a warning for us. Ang una ko pong panaginip, ganito. Sa akin daw pong paglalakad dito, meron daw po akong natagpo ang aso. At yung aso na yon, payat! Lumapit po sa akin, umikot-ikot po sa aking pong hita, sa aking paa. Okay, dinidilaan po yung aking pong paa. Sabi ko, yung bait naman ng aso ito, hindi ka nga ako. Bigyan kita ng pagkain. Binigyan ko po ng pagkain yung aso. And then, pagkatapos ko po bigyan, sabi ko, sige, diyan ka na, alis na ako. Hindi ko akalain, sinundan po ako hanggang bahay. So, ang nangyari, nung sinundan po ako, sabi ni sister niya, kawawa naman yung aso, kup-kupin na lang natin. So, kinup-kup po namin, mag-asawa, doon sa panaginip, And then, pinakain po namin. At nung time na ako po ay nagpapakain na, amen, kagaya nung pinapakain ko po yung mga aso namin noon, si Goshen at saka si Coffee. Amen. Pinapakain ko. Bigla po kinagat yung aking kamay. Ayaw pitawan. Talagang. So, anong nangyari? Dahil ayaw niyang pitawan, sinipa ako. Sumisigaw na ako eh. Sinipa ko po yung aso. Sabay takbo si sister niya. Sabi niya, ano nangyari? Kinagat ako ng aso. Amen. Pero yung pagkakagat naman, hindi naman malalim, so walang dugo. Ngayon, nung makita po ng aso na si sister niya naroon, nagpaawa ng mukha. Nagpaawa ng mukha. Ang nangyari, instead na ako po yung kampihan ng misis ko, yung aso yung kinampihan, sabi niya, ikaw ba, magawa-gawa ka na naman ng istorya. Yung aso, anong magagawa ng aso ito, laki-laki mo, siya ang liit-liit, kakagating ka. Isang tadyak mo lang yan eh. Pasak na yung mukha niya eh. Sabi ko, ibang klase itong aso to. Amen? Na parang merong isip. So yun po yung una kong panaginip.
Pangalawa, magkakaiba pero pareho po ng ng naging istorya. Sumunod, mga kapatid. Okay. Ito na naman po, ako naman po ay nagmumotor, bumibiyahe. Nakakita naman ako ng isang pulubi. Amen. Yung pulubi na parang gutom na gutom, awang-awa po ako, binigyan ko po ng pera at binigyan ko po ng pagkain. Only to find out na ito palang pulubing ito, merong gagawin di maganda. Bigla pong nanaksak. Biglang nanaksak pero hindi naman ako yung sinaksak. Sinaksak po yung ibang tao. Amen, nanuntok. And then, may tumawag na pulis. Pagdating po ng mobile ng pulis, nagtanong kung ano yung nangyari, sino yung sumaksak. Alam niyo po, ginawa. Ako po yung tinuro nung pulubi na nagkunwari pang baliw. Sabi ko, hindi po ako yung gumawa niyan. Yung pulubi po yan, yung sumaksak. Pinakain ko pa nga eh. Pero hindi po makapaniwala yung pulis dahil nga, pulubi ito, anong magagawa nito? Ikaw yung malapit dyan sa krimen. So, ang nangyari, ako po yung hinuli. Amen? Tapos nung ako po yung nakasagay at saka yung nasa mobile, yung pulubing umiti, yung parang nag-smear, and then, ako na naman po yung bumangon sa aking panaginip. Nagtataka ako, sabi ko, bakit ganito na lang yung panaginip ko? It speaks about betrayal at saka yung pa-victim effect. Hindi ko po alam kung ito ba ay patungkol sa mangyayari sa mga susunod na panahon sa akin o warning ng Diyos para sa ating lahat at maging sa mga kapatid online. Hello. Dahil sinabi ng Bible, ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapwa-kapatid. Magkakaroon ng pagtataksil, magkakaroon po ng pagtatraidor, magkakaroon po ng pagkakanulo sa isa't isa. At kung hindi po tayo magiging handa, makupot, unaware po tayo. Kaya, huwag tayo kaagad magtitiwala. Sumunod, matuto, makipag-communicate sa iba. Amen. Matuto po tayo makipag-usap. Learn how to communicate with others. Para at least, merong tao na may alam ng sitwasyon mo. Hello, kagaya po nung isang araw, kailan yan mamala? Nagulat po kami kasi sinundo ko po si Sister Ninya galing meeting. Meron pong biglang nakatambay dyan na pick-up. Amen. Pick-up truck. Yan, tapat namin. Ang tagal pong tumambay. Siyempre, uso-uso yung mga nangunguha ng mga bata ngayon eh. Diba? Uso-uso yung mga nangunguha. Pinagmamasdan po nila mama at papa. Sabi, sino itong taong to? Amen. Kasi matagal na po siyang nakaparada, pero wala naman siyang taong kamit. At wala naman po siyang hinihintay. So, nagtataka kami. Ayun, nung makita ako po dumating, nakita ko, sabi ko, bakit kaya mayroong makaparada dito sa sakyan? Ang tagal po niya eh. Ang tagal po marada. Ngayon, sabi ko sa isip-isip ko, ano kaya babain ko, kausapin ko, at itanong kung sino hinahanap. Kaya nung paglabas ko, tinanong ko kay Papalo, nandiyan dyan pa ba yung masakit? Hindi na, wala, nakaalis ka lang. Amen. Ngayon, winento ko ngayon sa misis ko. Kung ako po siguro nanatiling tahimik, sila mama na Papa na nanatiling tahimik at hindi ikwinento yung ganong bagay, at hindi namin pinabot, hindi namin pinagplanuhan sa isa't isa, magugulat na lang kami. Dahil sa wala kami ginawang paghahanda, baka isa sa mga anak namin, mabiktima, makuha. Amen. Anong point ko? Ganon din po sa atin. Para hindi tayo mabiktima ng betrayal. Matuto tayong kumuusap sa iba. Parang may napapansin ako dito sa kapitbahay namin. Okay? Parang parating masama na tingin tuwing lalabas ako, nakangiti naman ako. Parang pailalim ng tingin eh. Parang may gagawing masama. So dapat pinapaabot mo. Okay, yung mga nararamdaman mo, nang sa ganon, kung sakasakal, di ba ganun yung blatter? Di ba magpapablatter ka? Pupunta ka ng barangay, pupunta ka ng police station, ipapablatter mo yung tao para sa ganon, kung sakasakali may masamang mangyari sa'yo, walang ibang pagbibintangan, yung taong binalater mo. Tama? Ganon din po rito.
Okay? Matuto tayo makipag-communicate, lalo na doon sa mga mapagkakatiwalaan natin mga kaibigan, mga kapatiran. Mga kapatid, ito yung nangyari. So kung may mangyari man sa akin, alam nyo na kung sino. Okay? Alam nyo na kung sino taong gagawa noon. Siya lang naman yung may galit. Hello? Amen? Kasi, napakahirap po sa panahon ngayon, mga kapatid, na tayo po, amen, ay wala pong mapagsasabi ang ibang tao na pwede natin pagkatiwalaan dahil masyado na pong masama ang mundo. Hello? Amen. Gaya nga po ng kwento ko, pinatay niya yung uncle at auntie niya na nagpaaral sa kanya. At ang naging daan para siya mahuli, yung CCTV. Amen. So, pag tayo po ay nagkaroon ng communication sa iba, o marahil doon sa mismong tao na inaakala mo na may problema. Okay? Kausapin natin, ano ba ang problema? Ano bang maitutulong mo? Amen. At nang sa ganon, sa pamamagitan ng communication, magiging mo yung tiwala. Lalo't nalaman nila, nakatiwa-tiwala. Kaya ako po, sa totoo lang, yung mga nangyayari po rito, halimbawa, may mga di magandang pangyayari, hindi ko po ito kinikwento sa iba. Amen. Hindi ko po sinasabi. Ganito yung sitwasyon namin, hindi na kami nakakakain, hindi na kami halos, amen, kung ganda o gaga sa aming mga ginagawa. Hindi ko kinikwento. Bakit? Okay? Kung hindi naman katiwa-tiwala yung pagsasabihan ko, ba't naman ako magsasalita? Amen. At kadalasan, ang ginagawa po namin, sinusolve namin yun within the court. Okay? Kami-kami nag-uusap. Hindi kagaya sa iba, purin po ang Panginoon eh. Pag may nangyari ngayon, report kagad, parang GMA, parang ABS. Report kagad, report dito, report doon. Ganun po yung ginagawa ng iba. Pero si Pastor, never ko pong ginagawa yan. Bakit? Kasi, paano mabibuild yung trust? Halimbawa, may nagsabi na may problema sa iyo. Amen. Number 4, piliin ang mga taong makakasama. Choose your circle. Okay? Hindi lahat ng tao, dahil sa sinabing kaibigan pagsasabihan mo. Mamili ka ng mga taong alam mo, kahit kayo'y magtalo, kahit kayo'y mag-away, never niyang sasabihin yung lahat ng mga sikreto mo. Kasi minsan, may mga kaibigan, ano problema mo? Sinabi mo. Tapos nagkaroon kayo ng pag-aaway, yun yung naging mitya para sabihin niya sa iba. Abay, hindi po maganda. Kaya nga po ako, yung lahat po ng aking mga problema, yung lahat ng aking suliranin, maging yung aking mga kahinaan, misis ko lang po yung may alam. Bakit? Siya yung best friend ko Amen? Alam po ng misis ko yung mga nananakit sa akin. Amen, yung mga kumikilot sa akin katawan. Kinikwento ko sa kanya, sabi ko, mahal, pakihilot nga. Kasi hindi naman lahat ng tao dapat malaman yung nangyayari sa buhay mo. Dahil hindi naman lahat dyan concern sa'yo. Yung iba dyan, hindi naman concern Amen, nakasakit ka? Buti nga sa'yo. Iyabang mo kasi. Di ba ganyan? Amen, nakangiti yun. Pero sa isip-isip niya, buti nga sa'yo. Amen? Pag nakita nilang bumagsak ka, nakita nilang lumubog ang pamumuhay mo, masaya yan. Kunwari concern. Pero masaya yan. Buti nga sa'yo, bumagsak ka, yabang mo kasi. Kaya dapat, hindi natin pinapaabot. Lalo na po yung mga bagay-bagay, okay, sa ating buhay, sa ibang tao. Dahil baka mamaya yung sinasabihan mo, chismoso pala. Naalala ko po yung kwento. Okay? Na kung saan, meron pong mga 3 elders Nag-uusap, nagkwentuhan po yung mga elders sa church. Sabi niya, mga kapatid, I'm sorry, 4 ata sila, 4. 4 sila na nagkwentuhan. Amen. Sa isang lugar, na kung saan sabi nila, since tayo lang naman ang nandito, siguro mas maiging ikwento na natin sa isa't isa yung ating mga kahinaan. We need to talk to confess our weaknesses. Sabi nga gano'n. At nasa ganun, may pag-pray natin. Sinong uumpisa? Sabi ng isa, sige, si elder number 1. Ako na maglalakas loob. Sabi niya ako, sa totoo lang, hindi nyo lang alam,
Manginginom ako. Mukha lang akong banal sa church. Pero umiinom ako. Lasenggo ako. At pagdating ng Sabado, tinitigilan ko na yung pag-inom para ready ako sa linggo. Sabi ko, ganun ba? Oo, yan ang kahinaan ko. Sana may patuloy. Ito naman si number 2, si elder number 2. Ano naman ang problema mo? Sabi niya, sa totoo lang, ang kahinaan ko, parati kong nasasaktan yung misis ko. Amen. May mga pagkakataon na bigla ko na lang siyang nasasampal, nasusuntok. Hindi ko nga alam, hindi ko mapigilan eh. Ito yung isa sa kahinaan ko, sana may pag-pray niyo. Sige. Si elder number 3 naman, ako naman, mga kapatid, ako naman yung magko-confess. Sapagkat sa totoo lang, kahinaan ko ito eh. Ako ngayon ay in relationship sa iba. Meron akong girlfriend, aside sa misis ko. Nakangalo niya ako. At the same time, nanonood ako ng mga pornographic movies, hindi ko mapigilan yung sarili ko, sana may pag-pray niyo. Ayun na, nagkwentuhan. Meron doon, si elder number 4, tahimik. Sabi ng isa, ikaw, Brad, anong kahinaan mo? Ay, hindi na, sino? Okay na. Okay na lang. Hindi nang malaman ko ano pa kahinaan mo. Hindi na! Ikwento mo na. Tayo lang naman eh. Wala namang makakaalam mo, di ba? Kinausap mo, di ba? Nakagal kayo? Oo, wala. Sige, kwento mo. Sabi, napilitan, sabi ni elder number 4, sige na. Ikwento ko yung kahinaan mo. Alam nyo, simula pa nung ako'y bata hanggang ngayon, kahinaan ko na to. Hindi ko alam kung paano ko ito matatanggal. Sana may pag-pray. Ano ba yun? Alam nyo kasi ganito eh. Pag ako nakakarinig ng mga bagong balita, pag nakakarinig ako ng chismis, nakakarinig ako ng mga bagong pangyayari, hindi ko mapigilan ang bibig ko na ikwento sa iba. At dahil sa narinig ko yung mga kahinaan nyo, nagmamadaling totoo akong ikwento kay pastor. Amen? Kaya maging maingat tayo sa ating mga pagkikwento. Choose your circle. Piliin ang mga taong makakasama at mapagkakatiwalaan. Okay, number 5. Of course, share your issues to your leaders. Ibahagi ang mga usapin sa ating mga pinuno, sa mga pastor, sa mga leader ng church. Kasi sila po yung magpipray sa ating itong mga problema at kahinaan. Sila po yung nakakaalam kung ano po yung mga bagay na dapat yung gawin mula at buhat sa salita ng Diyos. Kasi minsan may mga bagay hindi natin kaya eh. Hello? At dapat, kung meron mang issue, dapat yung pastor ang unang nakakaalam. Paano po, pastor? Kung si pastor ang pinag-uusapan, yun ang delikado. Amen? Si pastor ang naging topic, yun ang medyo delikado. Pero kung ano-ano pa man, kung may problema kayo kay pastor, dapat si pastor ang nakakaalam. Pastor, amen, may problema kami. Nasaktan kami doon sa preaching mo noong Sunday. Pinaringgan mo ata kami. So dapat alam ng pastor. Para si pastor makapagpaliwanag. Kasi minsan, amen, yung sinasabi na condemnation before investigation. We condemn people, okay, before we investigate and analyze things. Kino-condemn natin. Meron pong isang bata na buntis, atin mo, na meron niyang malandi, yung malang disease. May malang disease yan. Kung bakit nabuntis siya. Hindi natin alam ang tunay na kwento, nireng pala. Amen. So bago tayo mahusga, alamin natin yung totoong pangyayari. At kung si pastor, yung issue, ipaabot din natin. Pastor, ikaw yung pinag-uusapan namin. Amen. Para may idea. Hindi yung malalaman na lang ni pastor, malalaman ng isang tao, yung balita sa ibang tao at hindi na i-deal kaagad, mas lalo pong magkakaroon ng problema. Lalong lalalim ang sugat, lalong lalaki ang samaan ng loob. At yun po ang magiging simula ng betrayal. Amen. Kaya marami pong mga tao, sila na nga lang magkakasama, hindi pa nagkakatiwalaan sa isa't isa. Bakit? Na hindi marunong mag-confess. Sabi ng Bible, confession sins to one another. Hello. Amen. Now,
Yung pagtataksil, hindi natin mapipigilan yan. Darating yan. Pero hanggat maaari, pwede natin maiwasan. At kailangan natin tanggapin kung sakasakali yan man ay darating sa atin. At hanapan kaagad ng agarang solusyon. Huwag natin po kaagad palalakihin. Dahil marami pong buhay ang masisira at marami pang tao ang mai-involve na hindi naman talaga dapat ma-involve sa mga usapin. And then, okay, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon na tayo bigyan ng kalakasan na harapin kung darating man sa ating buhay yung pagkakasa. Okay? Now, bago po matapos, tayo bilang individual, naitanong ba natin sa ating mga sarili kung tayo ba'y karapat-dapat pagkatiwalaan? Naitanong ba natin sa ating sarili? Kagaya po ng mga apostol, nung sinabi ni Kristo, merong isa sa inyo ang magtataksil! Nagtanong sila Lord, ako ba yun? Sabi ng Lord, yung sasabay sa pagsawsaw ng tinapay, yun yung magtataksil. Kaya every time nasasawsaw po si Kristo, umiiwas yung mga alagad kasi ayaw nila na sila yung maging taksil. Si Judas, sumabay talaga. Ngumiti pa Lord, nasabay tayo. Kaya naunawaan ng mga alagad, itong si Judas ang maghuhudas dahil siya po ay masyado pong manhid at hindi po nakafocus sa sinasabi ni Kristo. Amen. Ask yourself whether you are trustworthy or not. And pray to God na sana huwag tayong maging daan ng katitisuran ng ibang tao o pagtataksil sa ating pong magiging samahan. Tayo po ay tumayo na. Makapangyarihang Diyos ang nasa langit, salamat sa iyong mga salita na nagbibigay paalala sa amin at nagbibigay daan upang matuto kami sa mga bagay na dapat namin gawin upang maiwasan hanggang maaari ang pagtataksil at pagkakanulo na mangyayaring magaganap sa mga susunod na kapanahon. Bigyan mo kami ng kalakasan na kung ito man ay darating sa amin, ay ito po ang Panginoon Ama ay marisulba ka agad namin ng tama at maitulog sa iyo, Lord God. Bigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon, kung paano po namin gagawa at susolusyonan ng paraan ang mangyayaring pagkakanulo sa mga susunod na panahon. Sa amin pong samantala pagkatapos at paghiwa-hiwalay, ay patuloy mong ingatan at pagpalain ang aming mga buhay. Salamat po, purihin ka, subayo ang kalangalan, pagkakilalawahin, pagsamba, na tayo dalangin namin in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ng mga kapatid. God bless us.